Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Maraming urban legends ang ilang beses nang naipasalin-salin sa buong mundo. Ngunit sa makabagong panahon ng mga modernong syudad, mass media at internet, nakuhang tumawid ng mga kwentong ito upang patuloy tayong bigyan ng takot at pagtataka. Ngunit, totoo nga ba ang mga urban legends na ito? Ako si Earl, ang inyo pong campmaster. At sa susunod na mga sandali ay ako ang inyong magiging gabay tungo sa mahiwagang mundo ng mga urban legends. Kilala natin si Jose Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas at nakilala sa kanyang maraming gampanin bilang doktor, manunulat at pagiging makabayan. Sabi ng ilang may mga akda ay malapit din raw sa mga kababaihan si Jose Rizal at nakailang nobya din sa loob ng kanyang maikling buhay na tumagal lamang ng 35 taon. Ngunit hindi magiging hadlang ang pagiging isang pambansang bayani ni Jose Rizal upang hindi siya masaklawan ng magulo at mahiwagang mundo ng mga urban legends. Para sa episode na ito, ating susuriin ang ilan sa maraming urban legends na kumapit sa pangalan ng ating bayaning si Jose Rizal. Ika-31 ng Agosto taong 1888, sa isang maulan at madilim na gabi ay binalot ng lagim ang buong Whitechapel District ng siyudad ng London. Ito ay nang may nakitang isang babae ang nakahandusay sa isang pasilyo. Basa mula sa ulan at putik ang damit ng babae at nakahila pa itaas ang damit nito. Upang hindi mabastos ang binibini ay ibinaba ng mga lalaking nasa karawahe ang kanyang damit at tumawag sa mga kinauukulan upang ipagbigay alam. Pagdating ng mga kinauukulan ay inilawan nila ang kanilang lampara upang kilalanin ang babae. Ngunit ang laking gulat nila nang kanilang makitang ang leeg ng babae ay nakabuka mula sa pagkakahiwa dito. Ngunit sa kabila ng pagkaubos ng dugo ng biktima at sa lamig na dulot ng ulan, ang katawan nito ay hindi pa rin nanlalamig. Ibig sabihin, ang krimen ay naganap ilang sandali lamang bago ito matuklasan. Ang mga karumal-dumal na krimen na ito ay tinawag nilang ripping. Dito na magsisimula ang isa sa mga pinakakilala at pinakakatakatakang serye ng mga krimen na kumuha ng 4 pang mga buhay. At kahit pagkalipas ng mahigit 1 siglo, patuloy pa ring nananatili sa ating kaisipan ang mga sandaling ito na umikot sa kilalang serial killer na kailanman ay hindi nakilala maliban sa pangalang Jack the Ripper. Si Mary Nichols ay napalaya sa kanyang tinutuluyang Doss House o yung mga abot-kayang common lodging house para sa mga walang bahay at mga kapwa sa buhay noong unang panahon. Maraming Doss houses noong mga panahon na yon dahil sa hirap ng buhay lalo na sa parte ng Whitechapel District. Importante ang mga Doss houses na ito lalo na sa mga lugar na may iba-ibang klima dahil lumalamig ito pagsapit ng gabi lalo na at hindi palaganap sa ibang lugar ang elektrisidad. Ang Whitechapel District sa panahong ito ay ubod ng hirap. Ang mga tao ay itinatawid lamang ang mga pang-araw-araw gaya ng pagkain at matitirahan, kaya laganap ang krimen at ang mga tao ay kumakapit na lamang sa alak upang takasan ang malupit nilang realidad. Ang mga naging biktima ng Whitechapel murders ay mga babaeng nalugmok sa hirap na dala ng buhay noong panahong iyon. Si Mary Nichols ay pinaslang noong August 31, 1888. Sinundan ito ng pagpaslang kay Annie Chapman noong September 8, 1888 sa 29 Hanbury Street, 1 milya lamang ang layo mula sa naunang krimen. Gaya ni Mary Nichols, si Annie Chapman ay laslas din ang leeg, ngunit pinulatlat ang lamang loob ni Annie base sa mga ulat.
2 araw matapos ang kanyang pagkamatay, nalaman sa autopsy ng katawan ni Annie Chapman na ang pagtanggal sa kanyang mga lamang loob ay sinadya pala upang makuha ang tunay na pakay ni Jack the Ripper, ang kanyang bahay bata. Sa autopsy din nakita na si Annie Chapman ay may tuberculosis at kasalukuyang nagpapagamot ng panahong iyon. Hindi pa natapos ang buwan ay 2 babae pa ang pinaslang ni Jack the Ripper noong September 30th taong 1888. Ang una ay si Elizabeth Stride na nakitang patay mga 1:00 ng madaling araw. Laslas din ang leeg ni Stride ngunit wala nang iba pang mutilation na ginawa sa kanyang katawan. Ang sabi-sabi, pinaghihinalaang napigilan si Jack the Ripper. Nahiwa-hiwain pa ang katawan ni Stride noong gabing iyon kaya hindi niya ito nagawa. At dahil raw doon ay umatake pa si Jack the Ripper ng isa pang beses sa parehong gabi. Ang ikalawang biktima noong gabing iyon ay si Catherine Eddowes na nakita rin noong madaling araw. Mahaba ang pagkakalaslas sa kanyang leeg at binulatlat din ang kanyang mga lamang loob. At gaya ng ibang biktima ay tinanggalan rin siya ng bahay bata. Ang isang parte ng mukha ni Eddowes ay hiniwa din. At ang pagkamatay ni Elizabeth Stride at ni Catherine Eddowes ay kinilala ng mga tao bilang gabi ng double event. Ang panghuling biktima at ang pinakabrutal na pagpatay ay sa babaeng kinilalang si Mary Jane Kelly na nakitang patay sa kanyang kwarto noong 9 ng Nobyembre taong 1888. Nawakwak ang mukha nito at halos wala nang natira sa kanyang mga lamang loob sa kanyang tiyan dahil nakakalat ito sa buong kwarto. Isa lamang ang nawawala sa katawan ni Mary Jane Kelly ng gabi ngayon, ang kanyang puso. Dahil kalat ang mga balita tungkol sa Whitechapel murders ay maraming pulis at mga tao ang nakamatsyag sa mga kalsada kaya sinasabing maaring nagagawa ang krimen sa loob lamang ng mabilis na sandali. Dahil dito nabuo ang teorya na ang gumagawa ng mga krimeng ito ay may alam sa human anatomy dahil nagagawa nitong tapusin ang krimen sa mabilis na paraan at malinis ang mga pagkakahiwa ng kanyang patalim. Isa sa mga pinakamabigat na dahilan kung bakit kinailangang umalis ni Rizal mula sa Pilipinas ay dahil sa hindi magandang pagtanggap ng mga praile at kastilang opisyal sa kanyang aklat na Noli Me Tangere na nailimbag taong 1887. Mula sa Hong Kong, naglakbay si Rizal tungong Macau pagkatapos ay sa Japan, patungo naman ng Amerika. Dumaong siya sa San Francisco, California noong April 1888 at binagta sa mga lugar ng Nevada, Utah, Colorado, Nebraska, Illinois hanggang makarating siya ng New York. Si Jose Rizal ay 26 anyos lamang nang siya ay nakarating sa London noong ika-24 ng Mayo taong 1888. 4 na buwan bago magsimula ang Whitechapel murders. Nagpunta siya sa London upang pagtibayin ang pag-aaral niya ng salitang Ingles at mano-manong gumawa ng kopya ng libro ni Antonio de Morga na Sucesos de las Islas Filipinas na unang inilimbag sa Mexico taong 1609. Nakitira si Rizal sa pamilya ni Charles Beckett sa number 37 Chalcot Crescent sa Primrose Hill. Sa kasalukuyang panahong ito ay makikita ang bahay na tinirahan niya na may nakasulat na Dr. Jose Rizal, writer, National Hero of the Philippines, lived here, na inilagay ng Greater London Council. Ang bahay na ito ay 6 na milya lamang ang layo mula sa Whitechapel District. Dahil ang petsa ng paglagi ni Rizal sa London ay halos kasabay ng mga Whitechapel murders ay hindi naalis sa isipan ng mga conspiracy theorist na baka si Jack the Ripper at si Jose Rizal ay iisa. Isa pang dahilan ay si Dr. Jose Rizal ay isang alagad ng medisina. Nag-aral siya ng 4 na taon ng pagmemedisina sa University of Santo Tomas simula taong 1882. Isa rin sa mga dahilan sa kanyang pagtungo sa Europa ay nais niyang mag-aral ng ophthalmology sa Madrid. Dahil sa kanyang exposure at expertise sa human anatomy, ay naging madaling pagtugmain na maaaring siya nga ang gumagawa ng krimen gamit ang mga medical tools ng mga doktor. Dahil sa mga bagay na ito ay naging plausible nga ang urban legend na ito na si Jack the Ripper at si Dr. Jose Rizal ay pawang iisang tao lamang.
hindi na rin nakaligtas sa mga tao na pagkumparahin ang initials ni Jose Rizal at ni Jack the Ripper, J.R. Ngunit ano naman ba ang dahilan kung bakit hindi magtutugma ang urban legend na ito base sa mga nasusulat sa ating kasaysayan? Ang Whitechapel District ay may malalim ng nakaraan ng mga pagpatay at kahirapan. Dahil dito, laganap na ang krimen sa lugar na iyon bago pa man dumating at kahit matapos umalis na si Rizal sa London. Mataas ang crime rate at immorality sa Whitechapel District dahil laganap ang kultura ng anti-Semitism, racism at violence laban sa iba-ibang klase ng mga tao. May isa pa raw biktima na pinatay si Jack the Ripper noong July 1889 na nagngangalang Alice Mackenzie. Sa panahon namang yon, nasa Paris na si Jose Rizal at tinatapos ang kanyang annotated copy ng Sucesos de las Islas Filipinas. Kung totoo ngang si Jack the Ripper ang pumatay kay Alice Mackenzie, ay hindi nga maaaring si Jose Rizal ang tunay na Jack the Ripper. Gustong-gusto natin ang mga kwentong may halo ng mystery at conspiracy theories. Pero sa bagay na ito kung saan ang ating pambansang bayani ay naililink sa serial killing, siguro ay maaari na nating ipahinga ang urban legend na ito. Hindi ba? Nagbabalik ang Philippine Campfire Stories. Sa tagal ng paglalakbay ni Jose Rizal sa Europa noong late 1800s, nagbunga ang isa pang urban legend na tiyak ko namang inyo na ring narinig, na si Jose Rizal daw ay ang ama ng diktador mula sa Germany na si Adolf Hitler. Si Jose Rizal ay nasa Germany upang magsalin ng mga libro mula 1886 hanggang 1887 na naidetalye sa website na joserizal.ph. Sa paglalakbay na ito ay sinamahan siya ng isang kaibigan niya na si Maximo Viola na siya ring nagbayad ng pagpapalimbag ng aklat ni Rizal na Noli Me Tangere. Noong taong 1913, binilikan ni Viola ang kanilang paglalakbay at isinulat ito para maging recorded account. Ayon sa record na ito, it can be said that the life of the illustrious traveler in this city had nothing notable about it. Like great men, he visited his friends and fellow countrymen, monuments and institutions without pomp or ceremony. During the day, I could not accompany him in his excursions as much as I wished for the reason that I was preparing for my final examinations, as I have previously stated. At night, I accompanied him sometimes to the Café Pelayo, a gathering place for the Filipino colony, and sometimes to other amusement centers, including Casas de Palomas de Balavuelo, or brothels, whose ways, luxury or poverty, and other customs and the refinement of vice were unknown to him at Madrid. In one of our tours of that city, Rizal encountered the figure of a temptress in the form of a Viennese woman of the family of the Camellias or Marguerite, of extraordinary beauty and irresistible attraction, who seemingly had been expressly invited to offer for a moment the cup of mundane pleasure to the apostle of the Philippine freedom, who, until then, had enjoyed among his intimates the fame worthy of his glorious namesake, Saint Joseph. With the exception of this case, I knew of no other slip of Rizal during more than 6 months of our living together. Dito nagmula ang haka-haka ng ating susunod na urban legend dahil ang sinasabing Viennese woman ay walang iba kundi si Clara Potzl, ang ina ng diktador na si Adolf Hitler. Si Adolf Hitler ay pinanganak ng kanyang mga magulang na si Alois Hitler at Clara Potzl noong April 20, 1889 sa Austria. Sa sobrang lapit ng mga dates ng paglalakbay ni Jose Rizal sa Austria noong 1887 at sa kapanganakan ni Hitler noong 1889 ay napagtagni-tagni ng mga conspiracy theorists na si Rizal ay maaaring ang ama ni Hitler. Ngunit ang mga timestamps din na ito ang magde-debunk sa urban legend dahil kung si Hitler ay ipinanganak noong April 1889, ibig sabihin ay siya ay ipinagbuntis noong July o August 1888.
Noong mga panahong iyon, nagpapabalik-balik naman si Rizal sa London at Paris at tinatrabaho ang pagkopya ng Sucesos de las Islas Filipinas na aklat ni Antonio de Morga. Kaya base pa lang sa mga recorded accounts ng kanyang travel history, ay hindi maaaring si Rizal ang totoong ama ni Hitler. Isa pa sa mga kakatwa at sinasabing resemblance ni Rizal at ni Hitler ay yung pagkakahawig nito sa estilo ng buhok at parehong may bigote. Ito naman ay mga maliit na bagay lamang. Sa totoo lang, hindi ko rin alam bakit ito nagkaroon man lang ng posibilidad gayong magkaiba talaga sila ng lahi. Wala namang bahid ng pagiging biracial si Hitler at kahit black and white ang mga pictures nila sa mga history books, kitang-kita naman na sila ay mula sa magkaibang lugar. Kinilala natin si Jose Rizal bilang The Great Filipino, simbolo ng Pilipinong mahusay, may angking kakayahan at pagmamahal sa bayan. Ngunit sa tagal ng panahon na ang karamihan ng mga Pilipino ay sadlak pa din sa hirap, maaaring ang urban legends na ito ay naging simbolo ng pagkauhaw ng ating bayan para sa international recognition. Na kahit na ang pagdikit ng ating pinakatanyag na kababayan sa mga pinakamasasamang tao sa kasaysayan ay ginagawa natin para lamang masabing may Pinoy pride. Ganito nga ba tayo kasabik makilala ng mundo? Sa kabilang banda, ang mga kwentong gaya nito ay nagbibigay ng ibang imahe sa ating bayaning si Jose Rizal na kahit na sa kabila ng kanyang greatness ay maaaring isa lamang pala siyang ordinaryong romantiko na namuhay sa lumang Europa higit 100 taong na ang nakakaraan. Ito ay isang paraan upang mapalapit sa atin ang isang gaya niya na kahit na isa pang bayani ay tao ring katulad nating nagpapakasaya, tinatakasan ng problema, namamasyal at dinidinig ang tawag ng laman. Sino nga bang makakapagsabi, di ba? Hindi natin kailangan bahiran ng dungis ng ating pagka-Pilipino. Naniniwala ako na ang ating lahi mabigyan lamang ng tamang pagkakataon, tamang gobyerno at tamang panahon ay maipapakita sa buong mundo na lahat tayo ay gaya ni Rizal, puno ng husay at pagmamahal sa isip at sa puso. Dito na po nagtatapos ang ating episode tungkol sa mga urban legends tungkol kay Jose Rizal. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Ko-fi, PayPal, or GCash. All the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating the show. Maaari nyo ring tulungan ang ating campsite sa pamamagitan lamang ng pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng rating sa Spotify, Apple Podcasts at maging sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Urban Legends Series ng Philippine Campfire Stories.